Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo, Panginoon, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Kadalasan tayong baguhin mo, Lord. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian.
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa walang hanggan, walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord, you deserve the worship. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, yes, Lord. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa
kaluwalhatian at dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilan mo, di mapapantayan. Jesus, dakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Let's learn before the Lord our God today. Hallelujah. Glory and honor be unto your name, Jesus. You deserve to be worshipped, Lord. You deserve to be exalted, O God. You deserve to be glorified tonight. Lord, here we are before you. We humble down ourselves in the throne of your grace and mercy. And this is our humble plea, Father God, Lord, to experience once again your presence here in our midst. Experience once again, Father God, Lord, the fire of your Spirit, Father God, Lord, to move within our hearts tonight, Father, as we worship you in this place, Jesus. Hallelujah. Glory to you. Glory to you. Kapag hindi karapat-dapat, pagbukulan ng haba, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo, Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagbukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na, kahit minsan di nabahiran ng kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagbukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking kalusugan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako Sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako Sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako Sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ay, at yun na. Pag-isip mo, yun na. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
again, Nasa Lord. atin. We come to your throne with a heart full of gratitude. Lord, you said in your words, Lord, that the heart and the prayer of the righteous, Lord God, is available. The fervent prayer of the righteous, Lord, available much, Lord, and all of your faith, Lord. We are here again, Lord God, gathered, Lord, to enthrone your name, to magnify your name, to put your name on high. Lord, you are our Jehovah Rapha. You are our Jehovah Jireh, our Jehovah Shalom, our Jehovah Sabaoth, our Adonai, our El Shaddai, and our Yahweh. Once again, Lord, we petition all of our prayers tonight, Lord God, that it will indeed be heard in your righteous throne of heaven, Lord. You see our cry, Lord. You see our plea, and you see all the prayers that we have, Lord. And we commend unto you, Lord God, that it is not us, Lord God, that serves you, Lord, but it is only you, Lord, that we give all and surrender everything unto you, and it is all your will be done. We give to you and surrender to you, Lord God, everything we have. It is always your will, Lord God. What we want, Lord God, is always to be aligned in your will. Let our will be your will, Lord. Continuously guide us, Lord, and continuously lift your name, Lord, alone, and guide us, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Ikaw maging sentro ng aming pamumuhay. Ikaw maging sentro ng aming mga thoughts. Ikaw maging sentro ng lahat ng aming gagawin. Let our mouth, Lord, worship you. Let our hands worship you. Let our mind, our wisdom, and everything our well-being, Lord God, be aligned unto you. Lord, do not only let us declare that we love you, Lord, but Lord, help us, Lord, to follow diligently with perseverance, Lord God, because we know, Lord, that in your presence we can be everything that we what we want in your presence, Lord. We are strengthened by your strength, Lord God, but not our own strength. It is you alone, Lord God, who make it happen in our lives. Whatever desires what we have, Lord, if it's aligned into your will, it will be answered, Lord God. It will be heard righteously in our Lord. Because, Lord, we know that the prayer of the righteous, Lord God, that only wanted to do good and to have the effect of goodness, Lord God, among us, to the people, to our surroundings, and everything, Lord God. We know, Lord God, that you always hear. We cry, Lord God, and you hear us, because you are away from the wicked, but you are close to those who are righteous and believe in you. Lord, righteousness is not that we are perfect, Lord, but because whenever we fall, Lord, we always wanted to run to you, Lord, alone. It is always you, our recourse. It is only you, Lord God, that we know that could change the course of our life and nobody else. Even our own selves, Lord, cannot bring us and cannot forward us to anything, something good without your agreement, Lord. We know, Lord, that whatever we ask in prayer, Lord, and we believe that we will hear it, Lord, and it will be given to us. Lord, lahat ng aming hinihiling, Lord, ang mga prayers ng aming mga kapatid, Lord God, sa kanilang karamdaman, sa kanilang mga financial burdens, sa lahat ng mga burdens na meron kami, Lord God. We all know, Lord, na ikaw lamang po ang aming tagapag. Ang makakasagot ng aming mga kalingan, ng aming mga panalangin, Lord God, because you are the miracle maker. Ikaw, Lord, ang bawas amin at ikaw lamang po ang makakapag-solve ng lahat ng issues na meron kami, Lord God. You created us, Lord, and you are also the one who will solve every problems and difficulties that we have. Problems with our body, problems with our voice, problems with our financials. Lord, it is indeed your love can change the course of our life. We through faith to you, Lord God. We believe, Lord, that everything is possible and miracles can happen. Lord, especially for looking for our faith house, Lord God.
we know, Lord, that you will never take away your eyes on us, Lord. Because, Lord, our purpose and our boast, Lord God, and mission, Lord God, is to glorify your name and to worship your name one time. You will not let us, Lord, that we will not worship you, Lord, because every Friday, Lord, that we cannot give you thanks and praise, Lord God, is something that is lost in our week, in our lives, Lord God. Because being in your presence, Lord God, is the most wonderful feeling that we could feel. And we wanted, Lord God, to continuously put your name and glorify you with our mouth, with our words, and with our doings. And Lord, we know that you hear us. You see us and you will grant us in this free house, Lord, which is bigger, Lord God, that could advance your kingdom, Lord. That it will make, Lord that it Jesus. could take more souls, Lord God, because we know, Lord, we might be having our grapple for these days, Lord. But we know that this particular na pamamaraan, Lord, it will be something good that will happen, Lord. Whatever it is that's happening right now, Lord, we know that we will overcome it and be a more than conqueror, Lord. And your glory will always be the one who will be extended. In the name of our Lord Jesus Christ, we claim everything positive, everything good to this house, Lord God, to this church, Jesus the Great I Am Church, and we will exceed, Lord God, and we will raise the roof, and we will magnify your name, we will extend your territory, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. Habol na. Wala, nakahabol siya. Buti na lang, pag gising namin, nandiyan ka na. Pagmulat ng mata. Pagmulat ng mata. Sabi nga, Siya namin nakita mo nakalabas. Hindi, kuya, pinintay ka talaga. hintay ka talaga namin. Mga ano yan eh. Tawag yan. Excited pa naman ako basta prayer. Kala ko naman, di ka resurrection yung... Ay, nantay na talaga ako. Pinintay ka talaga, kuya, tayo. Hindi, Kasi madami na nga Sabi nila, puro praise daw, kaya... Praise the Lord. Good evening sa lahat. Hindi po. Parang yan, kamusta ang lahat? Mabuti. Mabuti. Always. Ayan, huwag natin patagalin. Ang tatalakayin natin ngayon from the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. And I believe all of us is familiar sa mga verse na to. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding in all your ways submit to Him and He will make your path straight. Let's bow our head. Lord, maraming salamat sa gabi na ito, Panginoon. Lord, guide us, Panginoon, as we tackle of your words tonight, Panginoon. Hallelujah. Lord, use me as empty vessels of your word tonight, Panginoon. We believe, Panginoon, there's a revelation of your word tonight, Panginoon. Naniwala kayo, Panginoon, despite sa mga struggles na meron kami at this moment, Panginoon. Lord, sasubmit namin kung anong burden na meron kami ngayong gabi, Panginoon. And we believe, Panginoon, our prayer and petitions, Panginoon, to submit to you, Panginoon, theirs are already answered, Panginoon. And we believe, Panginoon, our burdens will be overcome because of you. You are our God, the Jehovah Rabbah, Jehovah Jireh, Panginoon, provider. Hallelujah, Lord. Lord, pinagkatiwala po namin ngayon, Panginoon, sa gabing ito, ang aming tatalakayin ng words, Panginoon. Muli, Panginoon, give us a wisdom and knowledge, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong salita ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah. It's our prayer in His name. Amen. Ang introduction natin, pasensya na wala ko yung slide ha. Kasi yung laptop ko, nung una, naggumawa ako ng ano para sa prayer meeting natin. Na-shutdown bigla. Kasi nga ano siya, bawal sa company namin. Napaka-stricto ng company namin. Kaya pinalitan ng bago.
So wala tayong magawa doon. Kaya pasensya na, basahin ko na lang po. At saka kung may Bible kayo sa phone nyo, pwede nyo rin ako sabayan. Introduction, acknowledging God, transform decision making for being self-centered to being God-centered instead of asking, what do I want? Or what is the best for me? We begin asking, what is God's will? And what we would honor to Him. Yeah, napakaganda po ng ano natin, no? Sa introduction pa lang. May 5 akong ano dito. Meron, I have 5 keys sa verse na to. Una, it brings God wisdom into our decisions. Our knowledge is limited, but God sees the whole picture. When we acknowledge Him, we seek His wisdom through prayer, scripture, and godly counsel. Malinaw naman, no? For example, before making a financial decisions, or whatever we made a decisions, Your life many years less than far greater than it bring you peace and prosperity. we consider biblical principle rather than acting impulsively. Mga kapatid, kung mag-ano man tayo ng mga decision making natin, huwag natin idaan sa sa personal intelligence natin. Kasi, and I believe, marami na rin sa atin na nagdesisyon ng sarili natin na dapa. Kasi minsan kasi as a Christian, let's say, naranasan ko na rin mga decision meetings without God, sablay lahat. But, again, despite sa mga naranasan ko, ginising na naman ako ni Lord. Parang lumalayo ka na, kapatid. Parang mas lalo tayo nagkakasala. Kasi yung mga decision making kasi natin, akala natin tama, pero mali pala. Kasi minsan, yung prayer natin, minsan alam natin na hindi agad sinasagot. Kasi si Lord, alam niyang may dinadala ka pa eh. Kailangan ka muna i-transform kung anong meron ka ngayon, especially mga kapatid. Kasi paglabas natin sa ating, especially sa comfort zone, or babalik tayo sa comfort zone natin, paglabas natin dito sa bulwagang ito, ang daming battles. Pagdating natin sa kwarto, lalo mag-isa tayo, ang dami natin iniisip. Kasi pag labas tayo dito sa bulwagang ito, napakasarap kasi makinig ng Word of God eh. Pagdating natin sa comfort zone natin, iba na naman yung mga ginagawa natin. Kaya naalala ko naman yung analogy ni Kuya Dave. Umangat isang kamay, isa lumidilig. Di ba? Kaya minsan kasi lack of wisdom tayo. Kaya sabi dun sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack of wisdom, you should ask God. Kasi si Lord lang talaga magbibigay ng wisdom sa atin, mga kapatid. Especially knowledge. Kasi despite sa mga nararanasan natin ngayon, especially those who are, especially lahat tayo OFW. Bakit tayo nandito? To earn. Diba? Kasi minsan, unang-unang struggle natin, finance talaga eh. Yun talagang number 1 eh. Swerte ka na lang, wala kang utang ngayon na pala. Siguro pag nagpala ka ngayon. Kasi naniwala ako, kapatid, pag nasa Lord na tayo, tinuturuan tayo ng financial literacy. Diba? So, malinaw naman ito sa James 1:5 eh. Kasi minsan pagdating natin sa pera, wala tayong knowledge eh. Even myself, I admit that. Budget. Kaya ano talaga, lack of wisdom, lack of knowledge ako na pagdating sa financial literacy. But I thank God and I praise God because of our pastors and pastoral. This is especially my spiritual advisors and my bilang nanay. Kaya maraming salamat din sa mga paalala, pastor.
Yeah, let's continue. It protect us from the pride and self-reliance. Ito na, mga kapatid. Di ba malinaw naman dito sa Proverbs 3:5, lean not your own understanding. Acknowledge God's remind us that our judgment is not always correct. Nalalaman yung ano siguro no, nung yung BS natin nung Monday. How we judge. Kasi ano mga kapatid, example, you may feel confident about a plan. But after praying and seeking counsel, you discover risks you had overlooked. Kasi minsan, yung akala natin, yung plano natin, okay na eh. Diba? Pero yun palang magdadala ng risks sa buhay natin mga kapatid. Especially may kung kinuha ko yung opportunity sa tabok. Yes, maganda yung pero paano na lang yung pananampalataya ko? Paano na lang yung commitment ko kay Lord? Kaya pag-isipan natin lagi, especially may mga, yes, hindi naman mali. Pag may magandang oportunidad, we can grab it. But, you have to, i-balance natin. Especially pag may commitment tayo sa simbahan. Kung saan ka masaya, lagi ko nga kinikwento kay Kuya Drex. Kuya Drex, parang ayaw ko na ituloy yung Finland. Kasi 70%, masaya ako dito eh. Masaya ako dito kasi bakit? Nakausap ko rin yung mga kakilala ko doon. Maganda na trabaho mo dyan, tatawid ka dito. Welcome to the taxation. Sabing ganon. So, pangit yung feedback agad. Pangit. Maganda lang sa una pakinggan. Europe eh. But in realization, it's a burden. Kasi doon nakadalawa o 3 jobs sila, parang ganun pa din. Kasi mahirap din kasi mag-issue ng yung mga ura-urada. Yan nga, di ba sinabi na to, magiging risky din pag napasubo tayo mga kapatid. Kaya kailangan natin talaga yung mag-seek tayo ng wisdom and knowledge, especially sa mga natin, sa mga yung mga planuhin natin. Kailangan si Lord talagang mauna. Pangatlo, it's align our choice with God's will. When God is part of decision-making process, our choices become more aligned with His purpose and values. Ito, kailangan natin ng mga kapatid, especially sa trabaho. Kasi sa trabaho especially sa simbahan, lalo na may commitment tayo, honest and integrity talaga kailangan natin. Amen? Even when cutting corners seems easier and more than profitable. Kaya sabi nga doon sa Philippians, chapter 2, verse 13. For it's God who works in you will and act in order to fulfill His good and purpose. Bakit kailangan natin magiging honest at saka integrity? Kasi yun ang turo ni Jesus Christ, di ba? Kasi bakit minsan nadadapa tayo, nakakasala tayo. Because alam natin yung totoo. Why should lie sa mga kapatiran natin? Especially sa mga malalapit sa atin. Kasi honest and integrity, yun ang kailangan natin mga kapatid. Ang sarap kasi lumakad na may katotohanan sa ating mga puso. Kasi I admit myself, kasi dati ganon din ako kay ate. Ang hilig kong magtago ng mga sekreto. May kalokohan na akong ginagawa mga kapatid. Alam niyo yung consequences? Sabog-sabog eh. Ang daming nadadamay. Instead na ako na yung iba yung iba yung nagsasuffer. Ako may gawa, pero iba yung nagsasuffer. And then after that, napapansin niyo naman siguro na kailang deliverance na si ate, no? Yan yung mga kagagawan ko mga kapatid. Kasi pag may kasi tayo, honest, integrity, siguro hindi nangyayari yung pastora, di ba? Kasi lahat ng istorya ng buhay ko, si Paspi at saka si Pastora, yun talaga sila talagang una kong nilalapitan.
Kasi ano silang makinig. Kaya kanilang counseling to transform to be a Christ-like, mga kapatid. Amen? Pangapat, it gives peace and uncertainty. Not every decision comes with a clear answer. Acknowledging God allow us to trust Him even when outcome is known. Example, kasi minsan sa trabaho kasi nasa technical department, nakaranas din ako ng mga struggle, mga kapatid, burden. Kasi di natin masabi, kahit asa ka na dyan sa industry na yan, may mga part pa rin na hindi natin kaya resolve. Alam niyo, minsan naubos pasensya ko especially sa troubleshooting. Kasi doon talaga ako nabe-burden. Minsan, alam niyo, nabibisit ka na. Bisit ka na. Kasi minsan nakadepende ako sa intelihente ko kaya ko yan. Basic yan kasi. Almost decade ko na ginagawa pabalik-balik na lang. Pero may isang minor issue. Hindi mo nakita, nabibisit ka na. Totally mawawala talaga yun, mga kapatid. Patience talaga is a virtue. Di ba? Kasi pag nawawala na tayo, especially ang dami mo nang iniisip, marami na tayong mga struggle, burdens. Balikan natin yung sinabi ni Lord sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God with transcend all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Kasi pag nawawala tayo sa pasensya, dami nating iniisip. Ganon talaga tayo Gumagamit na tayo ng sariling intelihente natin. Kaya, lagi nating balikan kung ano yung sinasabi ni Lord sa atin. Especially, at this moment. And I believe, siguro, will na rin siguro to pass ni Lord na maalis tayo dito sa lugar na ito. Kasi maliit na Kailangan ng malaki. Kasi lumalaki na yung pamilya ng GTGIA. Nakikita naman natin kung gaano kasikip, di ba? Now this is right time na rin siguro pass na lahat ng mga ministry mag-double na tayo. Double job to invite the souls. Kasi maraming souls pakalat-kalat. Di ba? Maraming haharvestin. Pero ang worker napakakonti, mga kapatid. Siguro this is time kasi yung mga kasamahan ko nakausap ko na rin sila. Ni-continue to pray na madala ko sila. Halos Pilipino din sila. Galing sila ng mga Dubai. Kasi nagtatanong din sila kasi ano ba ginagawa tuwing Friday? Pinakita ko yung video. O ganito ginagawa namin. May sibahan pala dito. Meron. Gusto mo sama kayo Sige, pag mag-usapan, pag in Jesus' name, I ask your prayer also sa mga kapatid na yon. Kasi may isa rin ang tao dun, ang control engineer ko. Nagda-drum din pala siya. Nagda-drum siya. Kasi din siya, Christian din sa Dubai. And I hope, wala pa lang bukas. Kasi dapat bukas natin siya And I believe sa siguro, next week. Now, continue tayo. Tapos na pala ako Conclusion. May pakulina pa. Apat pa lang yun Apat pa lang. May 5 yan Lima ka pa, Ani. sabi mo, lima. 5 pala to, sorry. Ito. It leads to God direction. Ito yung pang-5, it leads to God direction. Proverbs 3:6, promises He shall direct your path. This is not mere life. Be free from challenges, but God guide your step. Help you stay on the right path. Conclusion, acknowledging God means making Him a participant in every decision. Not just an emergency contact, mga kapatid. When things go wrong, when we seek His guidance, obey His word, and trust His wisdom, He direct path and lead us way that bring peace, purpose, and blessings. Tapos, ito may
Ilan yung tanong mo dito? Ano lang to, practical question, hindi pa hindi decisions. Have I prayed about this sa mga ginagawa natin? Every decision natin, mga kapatid. Pangalawa, does this agree with God's word? Naayon ba to sa mga ano ni Lord? Pangatlo, will His glorify God? Kung nag-glorify ba si God sa mga decision making natin? Pangapat, have I sought wise counsel? Kasi ang word of God, counseling na rin eh. Di ba? If we rooted Christian, especially we are the founded about the word of God, mga kapatid. Last, am I trusting God or merely relying on my understanding? Relying on my own understanding. Yun lang po. Any questions, any concerns, any dagdag? Inayo, may na ano tayo na may nakuha tayo. Amen. Ayun yung mic sa... Upo ka muna kuya, baka Hindi, wala na. Hindi ko kung tumayo lang. Iyan, sige. At dagdagan natin, no? At napaka-famous naman itong verse nito, yung Proverbs 3 verse 5. At ang maganda kasi dito, if you try to remember the entire history po ng Old Testament, iisa lang naman yung issue ng Israel. No, either they obey o disobey. Yun lang naman ang pinakano doon. You obey, you bless. Disobey, curse ang naabot po nila. So pagdating po sa Proverbs chapter 3 verse 5, ina-highlight nitong author nito kung ano yung kagandahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi alam nyo, recently, sabi nga natin, ang buhay natin, our life is full of uncertainty. Hindi natin alam eh. Sabi nga natin, if we just know, after a year na nag-usap tayo, na ganito pa na mangyayari sa atin, magsisipag ka ba? Mapopromote pala ako, dapat pa magsipag ka para mapromote ako. Nalaman may advantage ka. Or maaaring after a year, matatanggal pala ako. So, kinakailangan ko nang mag-prepare. Kasi may advantage nga. But, unfortunately, because of the limited mind, uncertainty lahat eh. Even after nga ng a minute o a second, di ba alam ka na susunod? Pinakano. Napakasaya natin nung kailan dito. Then suddenly, kasi Turkey, alista kayo. Which uncertain, no? Nakapokus ka na itong simbahan, it will take maybe 3 to 4 years bago tayo malis. Nagkukwento nga kami Kuya Manny, sabi, Pas, parang wala pa atang 6 months natin nag-gamit yung church. Sabi ko, indeed, sabi ko, dahil napaka-uncertain nga. Hindi mo talaga alam eh, lahat ng bagay eh. Sabi nga natin, the only thing that we can be, assured is yung 5, to completely trust in God. Yun ang pinakano po doon. Sapagkat hindi nga natin alam kung ano yung magiging future po natin or even tomorrow. So the best thing in order to weaponize yung magiging problema natin is to completely trust in God. Sabi ko nga lagi, when you are in trouble, sapagkat I do believe the Proverbs is about, experiencing the trouble, find an opportunity to worship God, especially when the times of trouble. Kasi napakaganda po ng ganun bumag. Rather na magsimangot tayo, rather na mag-question tayo, dapat yung tiwala ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa bandang uli ng verse 5, lean not your own understanding. Because we are tempted lagi, araw-araw, na magtiwala sa ating pumakayanan. Especially when it comes to the financial issue. Na may mga issue tayo na sometimes hindi natin makita. So what we can do is to decide by our own. Pinakalang ito na gawin ko. You forget everything. Sabi ko nga kay Mrs. nung nag-finalize na aalis dito, I don't find any problems. Kasi nung nag-BS tayo, BPS yun eh, no? Nung time na nag-Monday yun eh. Alam niyo po, sabi ko, tiwasa yung aking puso. Sabi ko, Lord, I do believe that this is another opportunity for us to look what is better for us rather than na pampihira to siya nito. Kaya nga si Pastora, nung kailan binati niya si Turkey, kala ni Turkey na sama loob namin. Sabi, no, hindi kami sama ng loob because everything we trust in the Lord. Yun ang pinakano. Sabi niya, bibigyan kita ng gano'n. Sabi ko sa kanya, you have to remember kung magbibigay ka ng
ng bila, the same, because we always pray to God like that. Malum-malum, alam niyo, no? Alam namin itong priority namin. Kaya nung inikot namin yung dalawang bila, sabi niya, what? Sabi ko, there is no, yeah. Alam niya na hinahanap natin sa worship hall. Kaya panatag tayo, sabi nga natin, let us see what the Lord will, surprise us sa ganitong situation natin. But always, sabi nga ng Proverbs 3:5, always trust in the Lord and lean not your own understanding. Yun na po, salamat po. Yes, actually, kasama yan kanina sa fasting and prayer. Kung babalikan natin naging patutuo natin nakaraan, matapos yung mga pamangkin ko, nagkasiyahan sa pagbabakasyon sa Boracay. Bali ng mga sumunod na araw, pauwi na sila, nagkaroon ng pagsubok. Pagigising lang yan eh. Matapos ang kasiyahan, nandun sa kalungkutan. But sabi ko sa kanila, be always positive kay God. So, hindi kayo dapat mabahala. So, lahat po provide. So, yun, pinag-pray natin. Kasi kung may tiwala tayo kay God, on the spot, sigatan natin. Kasi nga, sabi natin, lagi dapat tayo naka-tune in. Sabi nga ni Pastor Bernard, lagi natin ay sasagawa ang Sabbath day. So, yun lang, dapat naka-tune in lagi kay God. So, yun lang. Sige po, no? Indeed, very famous verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Indeed, it is true. If we use our own understanding, it is really very difficult to understand everything. Because we have a very finite, we are finite, our understanding is finite, unlike God is infinite. No? And His ways are really higher than our ways. His plans and thoughts are really higher than ours. We are just human, a dust, a speck of a dust. And He is God, He's Almighty, He's the Creator. So, instead of to limit our understanding with our own understanding, is just to trust the Lord with all our heart. Kasi there are a lot of people who trust the Lord but not with all their hearts. That's why when it comes to the point that they do not understand already, they cannot grasp what is happening. How come, Lord, this is happening? I am serving you. Why this is happening to me? Why, Lord, we are worshiping you in this place? Why all of a sudden this happens, right? Why, Lord, why is this sickness still, I can still feel it. Why I'm still facing this difficulty in my relationship and so on and so forth. No? When we come to the end of ourselves, we cannot understand things that are happening around us. Then, nawawala na yung with all our heart. No? That trust with all our heart, I trust na lang that there is God. That's it. But when we trust with all our heart, it is embracing what God has promised us. Embracing His Word. Embracing what He can do in our lives. When these things happen, immediately, and in everything that happens in our life, this is my word. Yung Jeremiah 29:11. Because that says, I have a plan for you. Meaning, He already planned it. And it's already parang alam niyo yung blueprint, no? So whatever is happening right now, it is just like a worker na ito yung assignment mo ngayon, construction worker. Ito yung assignment nyo ngayon, you have to finish the fences or siguro yung footing or yung isang room sa kitchen. The worker just see the kitchen, yung skeleton. They just kept on working until matapos nila, makikita nila yung anong resulta nun. No? So, while doing that, there are questions. No? Especially, mahirap naman talagang gumawa, di ba? But then again, kung titingnan natin yung perspective sa Panginoon, He already had the blueprint. He had already the final plan.
already know ano yung magiging outcome ng ginagawang yon, building man o bahay. So same thing with us. Sometimes we are facing difficulty. This is like one portion ng ating plano, ng Lord sa atin. We are in that moment. So we, with our infinite, with our infinite, finite mind, the question is why? We grumble, we question, no? We worry, all anxiety. We cry, we prostrate ourselves. But then again, when we know, when we fully trust the Lord with all our heart, that He already had a plan for us, that He already set a good future for us, no, a hope and a good future, yun ang sabi niya. Then why would I worry? Yun lang po lagi siguro ang nagiging character ko, no? Why would I worry? Instead of being fearful sa situation ngayon, or being anxiety, what will happen next? Where will I get the money to pay the new rent? What? Why? Where? How? Like all these questions, no? It will just create anxiety. You cannot sleep and so on and so forth. Sabi niya, trust the Lord. Completely trust the Lord with all your heart. Sleep well because knowing God is at work. Amen. His plan, His plan, He will make it happen. Amen. Ang sabi niya, I am watching over my word to fulfill it. They may tarry for a moment, but they will surely come to us. Napakaganda po. At ito pa'y maganda, no? Knowing the plans of God, knowing that He has promised, and God promised, He will fulfill it. The thing is, we don't understand. We don't see it. Narinig natin. And we trust it with all our heart. Yet sometimes, bilang tao, we have these questions. Punta tayo sa Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, call unto me and I will answer thee. And I will show you mighty things that you cannot understand. No? Or unsearchable things that you don't understand. Lord, I don't understand your plan. Is it true? We don't understand His plan. We don't know His plan, right? All we know, the plan is good. But the end, we don't know. The final. Yet, ang sabi niya, in that process, sabi niya kay Jeremiah pa din, sabi niya, call unto me and I will answer thee. And I will show you unsearchable things or things that you do not know. So Lord, I don't understand your plan. I do not know. Lord, I don't understand why these things are happening. Call unto me. Go pray, keep on praying, keep on seeking, and the Lord will show kung ano yung plano, kung ano yung not full of it, but a glimpse of it, God will show you. Yun ang pangako niya eh. Call unto me and I will, papakita ko, sabi niya, yung mga bagay na hindi niyo nauunawaan. Lord, hindi ko nauunawaan bakit nangyayari ito. I really don't understand, Lord. Why is this happening? We can ask the Lord. Sabi niya, come to me. Okay? So, we just, instead of frustrating ourselves, worrying, get mad with Turkey, just go, pray, trust His plan, pray, and then He will show you. Ang sabi ng Lord, for sure, pinakita na sa inyo lahat ang plano ng Lord, di ba? A glorious church, a glorious Jesus the great I am church, a bigger, a wider plan ng Panginoon. Yun eh. And sometimes, the Lord is breaking our plans because that is not the best. He has to break it. Komportable na naman kayo dyan, ha? Diba? Sometimes really, the Lord, we really cannot fully understand that. But one thing for sure, hold on to His promises, though we don't understand and we don't see it happening, it will surely come. And the plan is good, it is good, it is the best. So let's just come all together, no? Agree, makipag-flow, go with the flow sa Kanya, huwag tayo kumontra. Para mabilis, madali. Kaya sabi ko nga kay Pastor Bernard, kaya nasabi ni Pastor Bernard, di ba, iniwasan niya yung word na problem. Kasi nung kaya nag-work ako sa kanya, anong problema? Wala akong maisip na problema. So even this one,
Because it's not our problem. It's God's problem. Remember po yung lagi namin sinasabi, Lord, kami nang bahala sa ministry, ikaw ang bahala sa problema namin. So, Lord, tuloy lang kami, ikaw ang bahala. No? Sa problemang meron kami ngayon, ikaw ang bahalang mag-provide, ikaw ang bahalang mag-resolve, ikaw ang bahalang mag-lead kung saan. That's why we everything starts with prayer. Hindi tayo antimano, natataranta, scatter, punta ka dun. Everything starts with prayer. And everything ends with prayer. So, yun lang po. Okay na lang. Nakakawa mo na. Nagising eh. Nakasal ka sana eh. Dahil siya may hawak siya na. Ang ganda niyan eh, Proverbs 3, 5, and 6. Memory verse yan eh. 5 yan. Talino, yung nung nasa apoy ako, na mini-memory ako. Pero mas naunawaan ko ngayon lalo, nung sinabi ni Pastor na ang tao niya ang mundo is, ang buhay ng isang tao is walang kasiguraduhan. So nakikita ko dyan, additional kasi ang lagi kong ginano dyan, lagi kong pinanghawakan dyan, trust in Lord. Pero lately kasi nito, nakalimutan ko yan na tawag nito na parang hindi ko siya masyadong Supply. kasi minsan nga napag-isip ako sa dami ng trabaho, sa pressure sa trabaho. Hindi, uwi na ako. Dumating na po sa isipan ko na apusin ko na lang itong taon na ito, umuwi na kaya ako. Kuya, di mo kikitain doon. Mahirap na hirap ang Yan din naman pas ang isang ko, pero kumpara kasi sa pressure tsaka sa mabigat. So, ang daming Pero salamat kaya Zion. Ang addition, yung sabi nga, ulitin ko sabi ni Pastor, yung walang kasiguraduhan. Kasi ibig sabihin, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. Right, sabi niya doon. So hindi ka pwedeng magmalaki. Wala kang may pagmamalaki sa Panginoon. But fully trust to the Lord. So ano man yung decision sa buhay o ano man yung pagsubok mo, try to trust the Lord. Kasi kahit sa akin, nasubukan ko na yan many times na hindi ko idinulong sa Panginoon yung mga naging desisyon ko sa buhay. Kumpara sa mga inilapit ko sa Panginoon ng mga prayers ko. Ang laki ng diferensya. Yung alignment, yung direction ng bawat decision mo is smooth siya. Sabi ko nga, so thankful sa gawin ito dahil kasi lately talagang wala akong mga tulog. Ang tulog ko lang 4, 5, ganyan. Kaya minsan umuwi o umidlip saglit ng lunch break para makabawi man lang. Pero yung kasi, pagka, ewan ko ba, yung utak ko, tao niyan, parang gumagawa pa rin ng, may hawak pa rin na tools or nag-i-hipir pa rin ng tornilyo eh. Yeah, Sis B. I don't know why my mind sometimes is stuck in the workshop. So, yun, salamat kuya and nagamit mo ngayon yung Proverbs 3, 5, and 6. So, yun lang po, and ulitin ko, wala kang may magmamalaki sa Panginoon. Amen. So, tawag nito, ano man yung meron tayo ngayon, maaring may mas magandang plano ng Panginoon. So, yun lamang po. Sama mo ako sa work mo kasi sa work ko nagkakasakit ako pag wala work. Sana. Nagkakasakit ako ng gawa. So, praise God, no, sa wisdom na pinagkaloob sa atin ngayong gabi. So, sa akin naman, yung makikita natin, pagsabihin natin, trust in the Lord, dapat mapasok sa atin yung mga pangako natin, Panginoon. At sino si God sa buhay po natin. It all matters kasi bakit? Makikita mo yung halimbawa dalawang tao, they experience the same problem, kasi tulad sinabi ni Pastor. Pareho sila ng problema, financial, same amount, pero pag yung tao,
may Diyos sa buhay niya, wala siyang may peace, may kapayapaan siya sa puso niya. No? Pero yung taong walang Diyos, o may Diyos man siya, ba't hindi niya kilala niya, ba't hindi niya alam yung mga salita ng pangako ng ating Panginoon, mangyayari is, it's about knowledge lang, nagkaroon ka lang ng knowledge. Oo. Kilala mo siya, ba't hindi mo alam kung paano may na-apply sa buhay yung pangako niya. So baga, yung buhay niya ngayon, kumpara sa nandun yung application, alam na alam niya yung salita ng Panginoon, nagkakaroon siya ng kapayapaan. Kasi lahat sinabit niya kay Lord. At when you look up, makikita mo, napakalaki ng Panginoon natin. When we worry about these things, no? So para siyang, ganun yung nangyayari. Na pag yung tiwala natin sa ating Panginoon, yung trust natin is nandun sa Kanya. Another thing is, when we put God, our trust, ibig sabihin, sinama natin siya sa every decision. But yung natin, we understand, no, based sa mga salita ng Panginoon, is God, He never promised na magkaroon ka ng halimbawa, magkaroon ka ng marangyang buhay. Magkaroon ka na, ito yung final mong magiging along the way, maganda lang doon is along the way, andun siya palagi sa journey mo na yun, no? So, halimbawa, nag-decide ka, Lord, ito yung kunin ko, ito yung binigay mo siguro sa akin, so I think I have to go to USA. So ngayon, naniwala ka, of course, you trust the Lord. You know His words. You completely know yung trust. Pero along the way, nandun yung struggle. May problema ka sa immigration, may problema ka sa financial, at dami mong dadaanan. Pero the good thing is, you remain sa trust ng Panginoon. You remain with Him. No? Na along the way, kasama mo siya sa journey. You are with Him throughout the journey. And yes, andun yung kapayapaan mo pa rin sa buhay. Kahit anong liko man dun, but when you have that God, andun yung kapayapaan. Why worry? Tingnan mo si Pastor. Especially si Pastora. Talaga hindi to na-stress. Smile lang to na-smile. Wala sa kanya eh. Kaya, see, because He knows. Alam niya, we go back to the Word of God. No, wala naman. And then, anxiety. Hindi tayo makatulog. Mahirap, di ba? Minsan may mga iniisip tayo. Pero, pag iniisipan natin kasi, paano kayang gagawin ko dito? Ano kayang i-input ko? Like, say for example, that thesis natin dati, programmer. Ano kayang algorithm na i-input ko dito? Oo, sa IT. Paano kaya? Oo, ano kayang gagawin ko dito ng algorithm dito, no? So, it keeps in your mind hanggang hindi ka magkakaroon ng hindi ka magkakaroon until you apply it. Di ba? Pero, kung titingnan natin, when we read siguro 3, 4, 5 chapters sa libro, not necessarily magiging memory verse siya, pero nakita natin yung story. Ano kayang the next? No, we try to i-meditate natin, ano kayang ibig sabihin no? I-apply natin sa buhay nitong halimbawa si Ruth, ano kayang ibig sabihin ni God? Bakit hinayaan niyang ganito, ganyan? So andun yung at palagi magkakaroon ka ng revelation. Sabayin mo ng prayer. You think magkakaroon ka ng worry? I don't think so. Magkakaroon ka ng worry sa buhay. Kasi everything nandun sa di ba? Siya yung lumikha. Yun nga lang, amen talaga yun na hindi natin alam na all is vanity. So yun lamang po. Bigyan natin sa vanity. Kasama natin sa journey. Sa akin po, sundan ko po yung sinabi ni Kuya Arnold na trust the process. So, di ba sabi nga, tayo yung magta-trust kay God. Trust natin, bigay natin kay God. Pero alam niyo po ba, hindi papayag si God na one way lang. God also trusting us. Bakit? Ba't ko nasabi? Nung dumating ako sa JTGIA doon, sa Jaradria, hindi pa naman masyadong marami, konti pa lang. Di ba? Pero napuno natin. Kaya nga, nung napuno, nag-isip na, lipat na tayo para malaki. So, andito tayo.
Kita ko naman dahil. Di ba? Kaya nga tayo bumili nun eh. Kasi napuno natin. So, kumbaga, sabi niya yung be faithful dun sa maliit na bagay. Pero pag yung napatunayan ni God, di ba? Watch out kasi greater responsibility yung ibibigay. So, di ba, sa maliit na bagay, nagawa natin yung responsibility. Hindi lang tayo nag-trust sa Kanya, kasi siya din, nag-trust din siya sa atin, dahil alam natin, may kakayanan tayo. Kasi siya yung nagpapalakas sa atin. Sabi nga nila, parati natin sinasabi, we cannot comprehend God's plan, we cannot fathom God's plan, di ba? Ang hirap, pero kung patuloy tayo nagtitiwala, at siya din, patuloy din siyang nagtitiwala sa kakayanan natin. Kaya, yun nga, so sa atin, great responsibility will come. So, watch out po, mga kapatid. Ako, sanay na sa kalipat-lipat eh. Pang ilang lipat na to eh. Ang gaganda sa lipat-lipat, kuya. From maliit, lumalaki, hanggang lumalaki, hanggang lalaki pa. Parang yung halaman ba, inaano mo, minumutil. Oo, naghanap na nga kami ng isa. Amen. By the way, yung Proverbs na to is really, yung kanyang context is napaka wide ng spectrum. Kasi yung sinasabi natin na trust the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. As a human, ang natin napaka self-reliant natin. We cannot deny the fact that we always rely on ourselves unless we know God, we found God in our heart, and we know the mighty things that He can do in our life. Doon nagkakaroon ng changes. But before that, we know that as a human, we always come to a resort of what we can do and what are the solution of our problems made by us and created by us. Yun yung mga ginagawa natin. And the good thing about it is that when we learn that our great God is there, we understood that yung palang mga worries natin is nothing. Vanity lang talaga siya. They are nothing, and it's just made us more burdened. And this anxiety, depressions, and whatever these thoughts that the devil lied unto us, yan yung mga ginawa niyang mga kasinungalingan na pinaniwalaan naman natin, na akala natin na when we are experiencing it, we don't have a great God that who will help us, that will pave the path for us, and we are on our own and we are struggling on our own. Kaya yung iba, nagkakaroon ng pagka-fall talaga, totally sink into depression, and they just lose hope. And as a Christian, the things that they don't have, that we have, is that we have the hope with the Lord. Yung hope na yan ang nagbibigay sa atin ng great power to overcome everything, to persevere in any given circumstances, even if it's good or if it's bad. And when we hit rock bottom, we know that God is our rock. So, pag nalaman natin yung mga yung mga katotohanan na yan, na mapapadali natin yung buhay natin, dahil God created us not to worry. Di ba nasa Matthew 6:25 nga, inalagaan niya nga yung mga ibon at yung mga tayo pa kaya, we are the beloved. We are in the top of the food chain. Nung kinreate si Adan, everything is given unto him. Everything is given unto him. Tayo nasa pinakataas, tayo yung nagko-command. But because we fall, kaya naka-penetrate ang devil. And this is the time that we have to claim back again our authority. We have to claim it, and we have to declare it, and we name it na hindi sila maka-penetrate sa atin. Because once we name the problem, and we identify the problem, and we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ, walang hindi mawawala. It will go away. Kasi sa pangalan pa lang ng Panginoong Jesus, everything can be conquered. So, yun lang po. To God be all the glory. Hey, wait, Rex. Diba kami yung microphone? Chris na, hinawakan mo na yun. Hindi siguro for me, ang pagtitiwala sa Panginoon will be an open door or opportunities for us na makita din natin yung pinakamagagandang bagay na pinrepare ng Lord para sa buhay natin. I have just remembered the life of Abraham.
the life of David earlier. Muni ako. Oo nga, no? When Abraham was called by the Lord, he don't know kung saan siya pupunta. No? That's full uncertainty. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. What he has, ang baon niya, yung pagtitiwala. David, when his people ask him, patayin na natin si Saul para maging hari ka. Hindi. May plano ang Panginoon. Magtitiwala ako sa Kanya. God has His own time sa lahat ng bagay. And as well as, there was a statement na, I think 10 years ago, 10 years ago, hindi ko ito lang makalimutan. Isa sinabi niya, he is a rapper, Christian rapper, sabi niya po, fill your mind with God's word so that you will have no room for Satan's lies. And I think that's very essential for us to see. And ang pagtitiwala ka sa Panginoon, babalik at babalik pa rin talaga sa pagkakilala sa Kanya. Paano kung magtitiwala kung hindi mo kilala? Kaya babalik pa rin talaga sa pagkakilala sa Panginoon. And as well as sa pagkakilala sa Panginoon, doon natin siya naranasan. Kaya nga, it will be an open door, an open gates for us to see the goodness of the Lord. Moses, nakita niya ang Kanaan. Makikita din natin ang Kanaan. Hindi lang makikita, mararanasan pa natin sa pamagitan ng pagtiwala natin sa Lord. Yun lang po. Po, nung isang gabi, sorry. Sige. Ako po, yung sa pagdidesisyon, dahil alam ko po sa sarili ko, wala po akong ginawang desisyon na tama sa buhay ko. Totoo po yun. At ito pong ngayon, yung previous work ko, yun po talaga pinagdadasal ko na mapunta ako sa damam. Dahil po maganda ang sahod, maganda ang trabaho, pero sabi ko, hindi na ako magdidesisyon. Kailangan ko pa rin ng advice kung tutuloy ako sa damam. Nag-message po ako sa group na meron naman pong huwag mag-stay sa church. Ang last ko pong tinanong si Faisal, kung pupunta kami ng damam o mag-stay kami dito. Sumagot si Faisal, go to Toriland kasi alam niya sa Toriland laruan. Nung sinabi ko sa kanya, hindi na tayo babalik dito, hindi tayo mag-charge. Ang tulin din ang sagot niya, no, church only. Kaya sabi ko, hindi ako mag-decision sa sarili ko dahil alam ko wala akong decision na ginawang tama. Kaya kailangan ko makinig ngayon sa kanya. Kasi alam ko naman magdidesisyon siya ng tama para sa aming dalawa eh. Kaya nakadepende ako kay Faisal. Dahil nga kung dumating ako dito, lahat talaga palsa. Kaya sabi ko, praise God kasi nakilala kita. Oo, may Diyos akong alam, pero wala akong alam sa mga pangako niya. Kaya ang pinanghahawakan ko lang yung pangako niya sa akin. Dahil katulad sa sitwasyon namin ni Faisal, marami na rin nangako sa amin na makakauwi kami, tutulungan kami, bibigyan lahat na ganun. Pero hindi ako nang humawak sa pangako nila. Sabi ko, masarap ang hawakan ang pangako ng Panginoon kasi ang Panginoon, totoo. Pag nagsabi siya ng mangyayari sa buhay mo, totoo yun. Pero kung sa tao ka maniniwala, 100% walang katotohanan. Kasi ako ayokong masaktan, ayokong umasa. Kaya lahat ng nangako sa amin ni Faisal, natutulungan kami para makauwi kami. Magdasal na lang kami ni Faisal dahil sabi ko, sasagot ang Panginoon sa amin kung kailan yung tamang panahon na yun, sasagutin kami, makakauwi kami mag-ina. Kaya po sabi ko, kay Faisal, lagi kami magdasal, makakauwi tayo in God's timing. Kaya po si Faisal talaga, inaano ko siya na mag-pray lang siya, magpasalamat siya kung ano yung meron kami ngayon. O ano man yung mga, siyempre marami rin ang pagkukulang sa kanya bilang nanay, dahil nga sa sitwasyon namin. Pero sa tulong po ng Panginoon, nabibigay naman po kahit paano pa unti-unti sa kanya, kaya po nakakaintindi rin siya. Mas malawak pa po ang pangunawa ni Faisal kaysa sa nanay niya, na normal naman. Kaya po sabi ko minsan, parang si Faisal ang normal kaysa sa nanay. Pero pasalamat pa rin po ako kasi nandiyan si Faisal na gumagabay sa akin. Na nagiging lakas ko po. At yun lang po ang dasal ko din na hindi po kami napaliwarang mag-ina. Na hindi kami napunta kung saan-saan na nakasama ko pa po ang anak ko dahil natatakot din po ako dahil kahit lalaki siya, pwede pa rin madisgrasya. Kaya sabi ko po, napakabuti ng Panginoon sa aming mag-ina. Hindi kami iniwanan, hindi kami pinabayaan. Kahit po marami siyang pinagdaanan sa buhay niya, sa buhay namin mag-ina, ayan pa rin po siya. Kaya po proud po ako na naging anak ko si Faisal po. Thank you po. Amen. Yep,
Last time nga po, nung kwento ko lang, no, nung nag-usap kasi si Paz B at saka si Paisan. Ay, si Turkey. Ngayon, ako yung nagalit ako. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, gano'n. Tama na, maraming usap. Sabi ko, parang maraming daldal. Sabi ko, kay Bardi ka na, tama na. Ngayon, yun lang yung sinabi ko. Tama na, okay, kalasbas. Ganun lang. Tapos, nung sumunod na gabi, yun na nga po nung BS, no? Na nag-final na talagang aalis. So ngayon, yung puso ko, sabi ko, nung nasa office ako, sabi ko, Lord, ayoko namang magalit kay Faisal. Kay Turkey. Pero siya, nararamdaman ko yun. But then, meron din sa akin sa puso ko, sabi niya na, ba't ka magagalit sa kanya? No? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Malay mo, ginamit ko lang siya para kayo talaga maghanap ng best place. Sabi ko nga, oo nga. Kaya nung dumating kami dyan, sabi ko, akala ni Pastor Bernard, nagbibiro lang ako. Sabi ko, Turkey! Guwas ako kasi mapambuisit ako, di ba? Turkey! Ngayon, pagbaba niya, nandun daw pala talaga si Turkey. Tapos sabi ko, Turkey! Tapos lumapit ako. Tapos kinamayan ko siya. Yung alam mo yung hindi siya yung madyalo, ganun-ganun siya, di ba? Hindi talaga siya ganun, yung medyo down ang head niya. Kasi akala niya, galit kami. Hindi, sa akin, palabiro yun eh. Sabi nga niya, balik daw sila ng asawa ni Bernard. Laging sinasabi niya yun. Kasi karban na nga daw si Pastor Bernard, sa kanya na lang ako. Sa kanya yung asawa. Anyway, ngayon din, kinabayan ko siya. Sabi niya, kausa ka na rin. Sabi ko, Ana Karban, yung kotse niya. Ana Karban, sabi niya, hindi, yung kotse mo. Tapos, kwento-kwento konti. Tapos, Ana, mapisyalan. Sabi sa akin, mapisyalan? La, mafi. Eh, syalan. Sabi ko, no angry. Tapos tinawag ko si Pastor Bernard. Galit ka sa akin? Sabi din niya kay Bernard. Hindi! Sabi niya, totoo talaga, hindi. Nung huli, sabi ko, oksum bila. Kasi pag gano'n, mapizalan, kulu sadik. Tapos, talaga, tapos yun, siya pa yung nag-offer na magtawag ng mga Pinos ni Pasby. Sinamahan pa si Pasby, pumunta doon, di ba? So sabi ko nga, magagalit tayo, wala namang mangyayari. Di ba? Hindi pa tama yung puso mo. Ganun din, aalis ka din, magalit pa. Sabi ko, hindi natin alam, baka gagamitin din ng Panginoon yung tao na yun pagdating ng panahon. So, hindi talaga, wala talaga dapat basta when you really trust the Lord, kasi maghahanap ka ng dahilan para magalit ka sa Kanya. Anong mapapala? Anong faida? Wala, di ba? So, sabi ko, umalis na tayo ng payapa, maayos tayo sa Kanya, at least wala siya masabing sa atin. So, yun lang. Hindi ka pa may ko. Sabi ko pa nga po nun, no? Sabi ko, pag alis namin dito, ipapagpag ko talaga yung paa ko. Sa bahay mo. Papagpag ko talaga. Yung po'y nasa isipan ko. Sabi ko, Lord. Pagpag mo talaga yun. I will shake my dust sa kanya. Yun po yung isip ko nung unang gabi na nagalit ako. But then, the Lord talaga nangungusap siya, no? Kasi when you pray, yun nga yun, ipapakita ng Lord kung ano yung dapat na payapa tayong umalis, payapa tayong mag-proceed. So, relate ako dyan sa mo pa. Kasi kanina, pang pauwi, pray ako, sabi ko, Lord, bakit naman kinoconstrain kami ng bansang to na mag-worship? Sabi ko, Lord, avenge us. Pagtagalan mo kami. Kasi kinoconstrain nila yung pagpupuri namin sa'yo. Umiiyak ako, sabi ko. Tapos ngayon, nang na-reveal na gano'n pala, sabi ko, okay. Baka siguro, pero behind that, sabi ko, baka kailangan na talaga natin na magkaroon ng malaking faith house. Kasi sabi ni Pastor, kukuha kami ng 2 faith house, ganun din yung bayad. Sabi kong gano'n. Sabi ko, baka Lord, ito na rin din yung ikaw na lang din gumagawa ng reason. Pero sabi ko talaga, Lord, avenge us, Lord. Dahil inaano nila kami, yun na nga, yung hindi tayo pinag-worship, sabi ko. I-avenge mo kami, Lord, kasi kung kami wala kaming, sabi ko pa, Pinoy, sininggle out ko pa sa Turkey.
Sabi ko, avenge us from him, Lord, at yung mga kapitbahay namin, Lord. Dahil sila talaga yung yun talaga yung prayer ko kanina habang umuwi. Sabi ko, avenge us, Lord, kasi ikaw yung inaaway nila, Lord, hindi kami. Sabi ko ganun, ikaw yung tinatanggalan nila ng papuri, hindi kami. Tapos, yung mga kapitbahay na binibilang pa yung mga umaakyat. Tapos ngayon naman, doon na naman sa paghanap ng hinanap ko na talaga yung mga kapitbahay. Sabi ni Kuya Arnold, Ate Ron. Salamat, sabi pa nga. Pagkatbahay Ate Ron, sabi niya, Ate Ron, kailangan din natin i-consider si Kuya Jomet. Oo. Dahil malayo daw yung mga. Layo yun. Ay, nako. Sabi ko, talaga God has His own reasons para maano. Nagpuno, dito ang interpretation mo ngayong gabi dapat eh. After nung natin, Bible study, nung nag-meeting tayo. Sabi ko, bakit gano'n no? Kasi ilang buwan pa lang kami dito, tapos biglang umalis. Kasi naalala ko nung umalis kayo doon sa Maria, lumipat. Sabi ko, gano'n, sabi ko kay Greta, naalala ko sa amin nila, doon sa Maria na bahay. Maliit yun, di ba? Kasi puno na sila, kaya lumipat sila. Gano'n na naman ngayon. Sabi ko, bakit? Nag-worry ka ba? Sabi, hindi ako nag-worry kasi will ni Lord na yan. Kasi nakikita naman natin kung gaano sikip. Sabi ko, parang magbago ako ng ngayon. Sabi ko, Lord, nag-meditate ako ng mga verses na i-exhort ko ngayon. So praise the Lord, nireveal niya itong Proverbs 3, 5, 6. Kaya, sakto talaga sa pangangailangan natin. Kaya praise the Lord din talaga. Gaya nga sabi ni Pastor hindi nga siya nababahala, di ba? I believe na ganun din ang natin, faith din natin, hindi tayo nababahala. Kasi about monetary, kaya naman natin, di ba? Kasi naniwala ako sa church na ito nung dumating kami dito. Kasi napaka-generosity din talaga ng mga members dito. Kasi nabibless din ako especially kay Ate Daisy. Kasi nakikita mo yung nila desire ng kanilang puso, di ba? Despite sa kanilang mga napakababa ng sahod, doon nabibless ako sa kanila mga kapatid. Tayo pa kaya? Anong kaya natin i-offer kay Lord? Kung nakaya nila, kaya rin natin. Kasi I believe, kasi pag si Lord kasi gumagawa ng plano, talagang talaga hindi mo pipigilan. Mas mainam pa nga yung ikaw nang bibigay kaysa ikaw bibigyan. Amen? Kaya maraming salamat din sa revelation sa ating gabi. I hope and pray, bawat petition and prayer natin, especially sa struggles natin ngayon, we overcome it. Kasi naisagot na ni Lord to, mga kapatid. Kaya, amen po. Let's bow our heads. I-close ko lang yung exhortation natin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa revelation mo tonight, Panginoon. Thank you, Panginoon. Ginamit mo ang iyong lingkod to deliver your words, Panginoon. Lord, we hope and pray, Panginoon, na mag-manifest sa aming bawat puso, Panginoon, sa mga kapatid sa bulwagang ito, Panginoon. Lord, hindi kami lalabas bulwagang ito na hindi dala-dala yung pagpapala, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa revelation for tonight. Lord, ikaw nawa ang magbalik sa mga kalakasan ng mga taong naririto, Panginoon. At Lord, sa aming prayer mamaya, Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Whatever petition and prayer na ilalapit namin, Panginoon, we believe, Panginoon, there's an already answered, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Sa Jesus' name, amen. Corporate na lang. Corporate na lang. Bago tayo mag-corporate prayer, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman po sa hindi rin ako na baka sabihin nyo masyado naman hyper-fit naman si Pastor. Sabi ko din po kay Pastor Bernard, sabi ko, kailangan ba malaking yung talagang kasi ang natin is 70,000, mga ganun lang ang sabi ko sa kanya, siguro sa 70 pwede ka provide kasi yung mga titira. Ngayon, sabi ko kasi baka ako umuwi na tayo, sabi ko gano'n, sino hawak, sino ganyan, sino gano'n. Ang sabi lang sa akin ni Pastor Bernard,
tinatanong mo pa ba yun? Ang Lord magre-raise up na kung sino hahawak, sino titira. Sanay na po kami, we're already used to it. Since 2004, palipat-lipat po kami ng church, even JIL. Palipat-lipat. And many times we are part of the church kasi. Kaya sanay po kaming maglipat. Kaya po yung mga aparador namin nagkaluray-luray, tanggal kabit, bibili na naman ng bago. For many years, this is just normal to us. And we see that God is really faithful sa lahat ng paglipat. Difficult because it's really difficult, especially Pastor Bernard helped now and see the muscles are gone. I don't know, but there are a lot of brothers to help no sa pagbubuhat. And let us not worry about it. So the Lord will provide. The Lord will. Pastor, gawin natin yung kitchen. Of course. Pero kung merong Kitchen na doon. we will still bring it. We may not know. Maybe we can create, we can do a dirty kitchen for the church lang. Para hindi we can, especially kung maluwag naman. Paano Pasko, bayaran niya na lang to? Para may majilis siya. Wala siyang majilis dyan. Majilis. Hindi sentralizado. Akala niya kasi hindi natin babaklasin. Hindi, pero kasi talagang yung actually the red flag, it is with the real estate. This Yemeni. 3 Yemeni they came here after. So that is the reason why I took the advice of Kuya Riga. It is for security purpose. About Turkey, we know. But these 3 guys that can keep on saying, no, Mamnu. They keep on saying Mamnu. I told them, no, about Turkey, no, Mamnu. Tanggalin daw kaagad. So, and I saw him this evening when I took money. So, it's better to skip one service and let us see what will happen. But definitely we will talk about this tomorrow. I know may mga brethren kasi they will come to help. So, let us discuss what will be the best. Because I would suggest more boys to come tomorrow. yeah, because for me, I will not allow for 2 Fridays without the worship. Of course, tomorrow I can compromise, but next Friday definitely. I just we will look for this. Yeah. We look for Sarah. Kasi yung gagamitin kay the Daisy, di ba? Naka-reserve na yung natin. No, you remember that I have it's 400 real in my birthday place. Sa Badia. Before we announced. Badia. God in heaven, thank you so much again for the wonderful fellowship, for the praise and worship that was led by Kuya Demba, Kuya Drexler. We continue worshiping you, Lord, because your name is worthy. Your name, it is great and worthy to receive an adorations. And this is the reason why we are gathered in this place, not only to pray, but also to exalt your names, O God, in our life. As we go on sa amin pong napakinggan about the Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, indeed that our life is full of uncertainty, which is today, this is our situations. In our human understanding and reasons, we don't know why suddenly na-cut off itong faith house na ito, Lord. But in the spiritual realm, Lord, we trust everything in your ways, Lord God. We believe, Lord, that for the meantime, we don't see these things clearly. But for the sa darating na araw, in coming days and in coming weeks, O Lord, we will see that everything become beautiful in your perfect times, O Lord. And we will understand indeed that use only opportunity just to be removed from our comfort zone and to move for a better place in a better temple, O Lord God. I remember, O Lord, when King Solomon started building your temple, a lot of preparations, a lot of singing and indeed a worshiping. Lord, ganun din ang gawin mo sa bawat sa amin. Before we leave this place that was used for so many months, O Lord, na somehow, naging bahay po ninyo. You become your temple. Lord, we pray, Father God, it is more better ang ipagkaloob mo sa amin. Yamang we understand, O Lord, we understood
A lot of our brothers and sisters that they keep inviting, so God. Indeed, one time po, or most of the time, Panginoon, in a few times, O Lord, we will manage, Panginoon, to fill up this place, O Lord. And maybe that is also the sign for us that to move to a more bigger and better place, O Lord God. Thank you so much for the life of Abu Turki, O Lord. We continually pray for him, so Lord, for his future, for his family. Keep him, Panginoon, the peace that somehow that maybe we can share to him while we are here in this place, O Lord God. Continually make it safe itong place na ito, itong building na ito. And let him always experience a good life sa buhay po niya. Sa bawat sa po sa amin, Panginoon, nakinig po, Father, ka sa buhay po ni Kuya Zion. Indeed, Lord, it is a blessing for us to remind us again the Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, O Lord God. Indeed, everything we should trust to you, Lord. Lean not on our understanding, but in all our ways acknowledge you, because you will always give us the perfect place for us, O Lord. Thank you, Father God, for the life of Kuya Zion. Continually bless him, so Lord God. Indeed, Panginoon, meron pa rin po siyang pagsubok about, Panginoon, yung kanyang future sa Finland, and even yung opportunity rito. Lord, we continually pray, give him a clear vision, a clear mind, not his own emotion and feeling, but rather a discerning what is best for him, O Lord, especially your decision sa kanya pong buhay. Kasama po si Gretchen, O Lord. Bless him, O Lord, multiply whatever he has right now. I mean, even decree or even declare in the mighty name of the Lord Jesus Christ that ito mag-asawang nito, they will establish their own family, even their own children, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Nothing is impossible with you. Everything is possible through our faith and our declaration. At yun po, buong sambayanan na ito, na narito, ay nagdi-declare sa mga pangangailangan po nila. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin po ninyo, Lord. Tomorrow, we will start planning, and tomorrow we might be also have some activities to look for a better place, O Lord God. We pray, O Lord, na yamang mga kasama po namin, muli si Sister Dorothy and Ate Jemima, we are looking, Panginoon, prefer very near in this place, O Lord God. Very near sa bahay-sambahan na ito, na mas malaki po at mas magandang kwarto, O Lord God. We pray, O Lord, na hipuin mo yung haris o maaari yung real estate and even the owner, that we can again start rebuilding your temple sa lugar po ng rooftops, O Lord God. This time, O Lord, no one can disturb us now because the entire building is belong to us, so that we can continually worship you without bothering any neighbors, O Lord God. Salamat sa mga provision mo sa bawat sa amin. Even we declare the financial blessings mo sa bawat isa. Indeed, we are preparing our wallet for the incoming na payment po ng mga magre-renta o income. Nothing, Panginoon, is impossible with you. Everything, Father God, will be according to your purpose. Salamat muli, Panginoon, sa mga provision po ninyo, sa mga blessings, sa Lord God. Kung paano namin establish, Panginoon, ng bahay-sambahan nito, Lord. We believe, Lord, that you will bring more brethren in order to disassemble or dismantle this penthouse, Panginoon. At naalala ko tuloy, Panginoon, yung pong yung tent of meeting na kung saan ito po ay